Hello. Ayan. Kamusta mga Duterte diehard supporters? Sa lahat po ng bumabatikos kay First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol po sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, ngayon nasupalpal ni Mrs. Nina Tantoco, na kung saan nagpahayag siya na wala pong kinalaman, wala pong involvement ang First Lady or unang ginang, mga Duterte diehard supporters, ng mga tanga at saka mga bobo, sa pagkamatay ng kanyang anak na si Paulo Tantoco. Regardless of any reason, kahit anumang dahilan ng pagkamatay ng mama, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, wala pong involvement ang First Lady. At palagi po namin yan na inuulit-ulit, halos araw-araw naming pinapaliwanag sa tao yan, based lang sa kung ano yung tama at katotohanan na mga lumalabas, against doon sa ipinakalat na mga dokumento di umano na galing po sa Beverly Hills Police Station or Beverly Hills Police Office, na kung saan ay nakalagay ang pangalan ng First Lady at kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Altered pala, So ibig sabihin, binago ang laman ng report na yon. At saka wala pong inilabas na official medical record ni Paulo Tantoco na nandoon ang pangalan ng First Lady. Pero bakit nagawang mag-fabricate ng ganung klase makadokumento para lamang po idamay o idawit o isangkot ang pangalan ng unang ginang? Kaya yung ganung pangyayari, nakaabot po ito sa katangahan din at kabubuhan ni Amy na humantong sa gusto niya pang magpaliwanag ang palasyo para daw po ma-clear ang pangalan ni First Lady. Dapat daw di umano'y magsumiti ang palasyo ng tinatawag na mga legal documents, yung mga medical examiner report kaugnay sa pagkawala ni Paulo Tantoco. Kaya nga pinagtatawanan ng mga Pilipino si Amy na naging senador pagkatapos tanga naman pala. So yan mga kamunting tinig, ay yung reason na makapagsabi tayong ang mga Duterte diehard supporters talaga, mga iilang mga Duterte diehard supporters, naniniwala na may kinalaman po ang First Lady, which is very good naman. At least nagsalita na. Yan man din ang inaasahan natin, na ang pamilya ay magsalita. But we cannot force the family to speak before media and explain, dahil unang-una tahimik itong kaninang pamilya. Hindi naman po ito sila public figure na pag-uusapan. At saka, they have their own privacy. So, dapat irespeto natin. Hindi na mas may alam pa tayo sa kung ano yung naging dahilan ng pagkamatay ng tao. So, kaya nga mga kamunting tinig, itong mga Duterte diehard supporters, palpal. Kaya tahimik sila ngayon. Hindi nila matanggap siguro sa mga sarili nila na nauto sila nung Beverly Hills Police Report na yon, na nandoon daw pang pangalan ni First Lady, na pinablish pa sa column ni Rogoberto Tiglao. Dapat nga ang taong bayan din naniniwala sa Pangulo at sa Palasyo magsampa ng kasong cyber libel laban po sa columnist na ito, dahil what he did simply create confusion and simply malinformation, disinformation. Nilalabanan ng gobyerno ang fake news. Sa katunayan nga, nagkaroon pa ng investigation ng TRICOM 19th Congress pagdating po sa kung paano labanan at sugpuin itong mga nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Lalong-lalo na po against sa administration, against sa gobyerno. Pwede naman tayong mag-criticize, but not to the extent na mag-fabricate tayo ng mga dokumentong makakapasira sa pagkatao ng gusto ninyong sirain. Hindi naman pwede yon.
Sa kaso po kasi ni Paulo Tantoco, kung ano man ang dahilan ng kanyang kamatayan, ang pamilya niya may karapatan po na manahimik. Hindi naman po siguro national issues 'yon. Pinalaki ng mga Duterte supporter dahil kasama di umano sa entourage ni First Lady. Kahit nakasama pa, hindi po control ng First Lady kung ano man ang nagiging desisyon ng mga tao na sumama sa kanya. Okay? Buti naman kung araw-gabi, oras-oras, magkasama sila, hindi naman. At saka, hindi lang naman po si First Lady ang kasama, hindi lang naman po si Tantoco, marami pa pong iba. Pero, yung instances na yon ay nakauwi na ang First Lady bago nangyari yon. And ito pa, mga kamunting tinig, hindi naman kailangan na pag-usapan dapat yon. Problema, pinalaki ng mga Duterte de Head supporters, ginawang intriga, inaraw-araw nila si First Lady, kasama itong mga vlogger na mga bayaran, vlogger na mga maka-Duterte, na kung saan ay hindi nga natin alam kung ano ba talaga ang punot dulo, kung bakit nagalit sila kay First Lady, dahil po siyempre sinusunod ng Pangulo ang First Lady, alangan naman na sundin ng Pangulo yung hindi niya asawa. Tama? Lahat ng desisyon ng Presidente, siyempre kahit makialam pa ang First Lady dyan, wala pong problema dahil wala namang asawa ang magpapahamak, lalong-lalo na po sa usapin na makakatulong sa ating bansa. Halangan naman saan siya hingi ng mga suggestion niya. Kung halimbawa na impluwensyahan ng First Lady ang desisyon ng Pangulo, it doesn't matter. Kasi nga, paano pa na naging asawa niya si First Lady kung hindi makakatulong sa kanya sa mga advices. As a matter of fact, you know the truth that First Lady is a lawyer by profession. She knows the law. She knows how to involve herself in the affairs of her husband as a president of the Philippine Republic. Pero, ito ay naging oportunidad sa mga Duterte Dayhad supporters na mga vlogger na sumusuporta noon sa mga Marcos at kay First Lady. Pero nung hindi nila nakuha yung kanilang mga gusto, nag-iba na po ang ihip ng hangin. Inaraw-araw nila, pinaratangan nila yung First Lady na kidnapper, o pinalatangan na adik, lahat-lahat, ginawa, kung ano-anong pangbabastos, pero tahimik po ang First Lady. Tapos, ito mga Duterte Dayhad supporters naman ay talagang gusto nila magpaliwanag ang First Lady sa kung ano man ang mga nangyayari. Pero hindi naman po dapat agad-agad na magpaliwanag ang First Lady. Okay? So kung ano man ang nangyari doon, sa pagkamatay ni Tantoco, yun po ay kagustuhan niya at may mga reason po yun. So kung ano man ang mga ibinabato na mga accusation laban sa First Lady, abangan ninyo yan, no? Abangan ninyo yan kasi nga totoo na wala pong kinalaman ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco dahil nagsalita na po ang kanyang ina na si Mrs. Nina Tantoco na kung saan ay wala pong involvement ang First Lady. So kung may involvement, anong reason bakit siya ma-involve? 'Di ba? So sana tigilan na ninyo at syempre mga kamunting tinig, kasalanan din po 'yan ng mga Duterte Dayhad supporters dahil hindi po sila maingat maghimay-himay ng mga issue. Basta ang gagawin lang nila, makapanira sila at mag-intriga sila at saka kung ang tawag nito dahil wala silang napala, no? Hindi na pagbigyan yung kanilang makagustuhan. Kaya pasok sa banga yung galit nila sa first couple. Pero hindi pa rin naig yung kanilang mga plano dahil at least yung hinihintay natin na statement from the Tantoco family nanggaling talaga mismo sa kanyang ina na si Mrs. Tantoco. So kinilaro niya na wala pong involvement ang First Lady ng Pilipinas sa pagkamatay ng kanyang anak. At yung peke na mga legal documents di umano na galing sa pulis ay talagang pinapakalat nila at least early nasa wata po yun at naipaliwanag na wala pong katotohanan yung mga dokumento na yon dahil altered po yung ganong klaseng mga documents. So,
Yun lamang po. Maraming salamat. And kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell, okay, para mal-update kayo at manonotify every time na tayo po ay mag-upload ng mga videos. Maraming salamat. Have a nice day and God bless.